Hindi na po ako maglalabas ng video, no? Kung hindi kung hindi papahinto ng Pangulo ang aking pasaporte. Yun daw ho ang binanggit o sinabi nung abogado ni Saldico kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo, ang Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsiwalat, ang nagsabi na binablackmail siya ng kampo ni Saldico. Ngayon naman ho, eto iba naman. Political breakup naman daw. Sabi, Tiangco, threaten o tinatakot, no? Ang political breakup, pakikipaghiwalay kay Pangulong Bongbong Marcos if he protects Romualdez amid dead proof of flood control measures. Paano naman? Ang Pangulo, ang sabi ng Pangulo, okay lang sa kanya na makulong yung kanyang pinsan. Okay lang sa kanya. Lahat-lahat ho, mga kababayan. Di ba? Pero mga boss chief mo, sir, saan na makukuha ng ebidensya? Hanggang ngayon wala silang maipakitang ebidensya laban kay Martin Romualdez. O paano naman yun, di ba? At yung laging sinasabi at laging ibinubuka ng bibig nitong si Tiangco, si Martin Romualdez. Saan na, uulitin ko saan naman kukuha ng ebidensya? At kung may ebidensya man, bakit hindi nila ilabas? Bakit puro laway-laway lang mga bossing? At ito, isa pa sa nakita ko. Nakita ko si Toby Tiangco talagang siya yung nagbibigay daan para kay Meow Meow na sabihin doon sa Congress yung wala naman at hindi naman pinag-uusapan kagaya nung keso daw si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind at ang pinaka-corrupt na presidente. Naalala niyo ho yun, mga kababayan? Si Toby Tiangco ang nagbigay daan noon, no? Pero dapat mga boss chief mo, sir, kumbaga dahil lang yun doon sa 60 days na ipinataw dito kay Meow Meow. Mga kababayan, Nabota City Lone District Representative Toby Tiangco has threatened to break up politically with President Marcos if he senses any effort from the latter to protect Leyte 1st District Martin Romualdez, even as incriminating evidence has yet to be found against the former House Speaker. Dati pa lang mga kababayan, parang may pagkaano na din ito May pagka, tawag doon? Tumitira patalikod Na kung naalala nyo ano yung naging balita sa kanya? Kung bakit madaming nalaglag doon sa doon sa Alyansa Pilipinas. Di umano, pinabayaan daw ni Toby Tiangco dahil siya yung political manager nung Alyansa Pilipinas. Di ba? Yun yung mga sa kanya, yun yung mga naririnig nating balita sa kanya, mga boss chief mo, sir. Kaya kung ano man yung sabihin ni Toby Tiangco laban sa Pangulo, halata naman na dahil hindi lang po napagbigyan o hindi lang po mapapagbigyan na mapabagsak po si Congressman Martin Romualdez. Kung nakita nyo mga bossing, sabi? Hinarang ng Kamara de Representante yung mga insertion ni Chis Escudero, etc. Kaya siguro binibira nila nang binibira si Martin Romualdez. At ang pinakakailangan at pinakaunang mapabagsak nila si Martin Romualdez. Bakit to? Dahil ito yung nagsisilbing bakod, mataas na harang, no? Para hindi po kumbaga hindi po maabuso ang Pangulo. Hindi po mapatalsik ang Pangulo. Kaya po, ganyan na lang ng ganyan. Sirain. Pero sabi ko nga sa inyo, todo effort na po silang lahat, mga kababayan. Halos lahat na po. Chis Escudero, meron sinasabi na Martin Romualdez ang mastermind. Pero miski isa-isahin nyo po sila, mga kababayan. Ni isang dokumento, walang inilalabas. Ni isang papel, ni isang ebidensya, walang ipinapakita na magpapatunay na si Martin Romualdez nga po ang pinaka-mastermind lang ng lahat ng ito, mga bossing. Wala, puro siraan lang po. Sabi ni Ed Ong, like, sabay drive, listen mode muna, still out with YP, mabuting sandali po sa lahat. Sabi ni Ed Ong, salamat po sir, at sa Cereza Force family.
Ngayon no, mga kababayan, binaliktad na ko lang ho yan, no? Alisin na ho natin yan. Dito na tayo sa mga maiinit na mga tatalakayin natin sa araw na ito, mga bossing. Dito muna tayo. Kay, dito kay pangalan nito, kay John Vic Remulla. Naku mga bossing may inaamin dito si John Vic Remulla. Paki namin, Tiangco. Peke naman si Tiangco. Dynasty na sila katagal sa nabotas hanggang ngayon baha is life. Sabi ni Silent. Ano ba yan? Sage set? O yan. O ngayon naman mga kababayan, dito tayo kay John Vic Remulla. May inaamin si John Vic Remulla, mga bossing. No, pakinggan nyo ho ito Alingas-ngas sa opisina ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Ayon sa source ng Billionario News Channel, hindi lang ang sinibak na hepe ang naitsapwera ni Remulla, maging umano ang predecessor nito. Yan ang exclusive. Ay, sorry. Hindi pala umamin si John Vic, no? Ayon doon sa source ng Billionario News, no? Kasi talagang kumalat po yan mga kababayan Kung matandaan ho nating lahat, mga boss chief sir, nung pagkatapos na masibak, maalis, matanggal, mag-resign o kung whatever ang katotohanan dyan kay General Torre, lumabas yung pangalan na John Vic Remulla. Siya yung nagpatanggal, siya yung nagpaganito, ganyan. No, eto pakinggan ho natin kung ano yung ayon po sa source ng Billionario News. Agenda report ni Francis Polve. Hindi pa raw mabasa ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tunay na dahilan sa pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Kamakailan, gumawa ng ingay ang paghamon ni Baste ng suntukan kay Torre. Babalik na naman ho tayo dito mga kababayan. Naalala na naman ho natin ito mga boss chief sir. Ano po? Natandaan nyo yung si Baste Duterte mga kababayan? Putik na yan. Si Basti kasi ang angas lang. Puro angas lang ho. Pero yung kapag kayong nandiyan yung mga iniaangas niya, yung mga binibitawan niya salita, hindi niya kayang panindigan ho. Ano? Yung kesyo sasampalin ko si General Torre, wala! Humarap si General Torre sa unang pagkakataon sa kanya 'Di ba? Doon mismo sa loob po ng imperyo ni Kibuloy. Mga bossing, hinarap siya ni General Torre, magkatapat, halos hindi po makalingon si halos hindi po makalingon si Baste, di ba? So sumunod, ginawa sumunod? Sabi, bubugbugin daw niya si Torre kapag nagkasuntukan sila. Ayan, tinayuan siya ng ring ni General Torre, hindi naman ho umubra, wala naman ho natakot, umatras, di ba?